Dear Miss K, pinili ko ang bawal at doon ako naipit. Yan ang linyang paulit-ulit sa utak ko habang sinusulat ko ito, Miss K. Hindi ko po tunay na pangalan ang sasabihin ko dito. Kaya't itago nyo na lang po ako sa pangalang Rose Ann. 30 years old at isang OFW sa Qatar. May asawa na ho ako, si Fernan, na 33 years old at family driver ng mga amo namin. Akala ko noon, sapat na magkasama kami sa iisang bansa, sa iisang bahay, sa iisang bakuran. Hindi ko naisip na mismo sa loob ng bahay na iyon, unti-unti kong tatraydurin ang lalaking pinakasalan ko. High school graduate lang po ako at tubong Leyte. Dati akong tindera ng sari-sari store sa amin hanggang sa napilitan akong mangarap ng mas malaki nang magkaroon kami ng anak ni Fernan. Siya naman, dati ng driver sa Pilipinas. Sanay sa mahabang biyahe, sa init at sa puyat. Nung may nag-alok sa kanya ng trabaho sa Qatar bilang family driver, hindi na kami nagdalawang isip pa. Nauna siya rito. At pagkatapos ng halos 1 taon, sinabihan siya ng amo niya na kailangan ng helper. Fernan, your wife can come here as a helper if you want. We need someone we can trust. At doon nagsimula ang buhay namin sa mansyon ng mga Alfares. Hindi nila tunay na apelyido. Si Sir Adam ang amo naming lalaki. Matangkad at maayos kung manamit. Yung tipong palautos pero hindi naman laging galit. Si Madam naman ay nasa 40s na rin. Elegante, laging nakaabaya pag lumalabas. Pero sa loob ng bahay nakadress na pang sosyal. Modern silang mag-asawa. Laging busy, laging may lakad. Ako, all around sa loob ng bahay. Naglilinis, naglalaba, nagpaplansya. Si Fernan naman ay personal driver ni Madam. Almost every day, aalis sila ng 8:00 at uuwi minsan hapon na, minsan naman gabi na. Ibig sabihin, madalas kaming mag-iwan o maiwan sa bahay ni Sir Adam. Noong unang buwan ko sa mansyon, lahat bago para sa akin. Sobrang laki ng bahay. May malaking sala, marble ang sahig, may malaking hagdanan. Para bang nasa pelikula ako. Pero sa kabila nun, OFW pa rin ako. Laging pagod, laging puyat, at nag-aalala pa sa Pilipinas. Isang umaga, pagkatapos umalis ni na Madam at Fernan, tinawag ako ni Sir mula sa sala. Rose, come here for a second. Nasa gitna siya ng sala, nakarelax habang nakaupo. May hawak pa nga na tablet. Medyo kinabahan ako kasi baka may mali akong nagawa. Yes sir? Tanong ko na medyo nag-aalangan pa. You don't have to be scared. Sit down for a minute. I just want to ask you something. Umupo ako sa gilid ng sofa noon. Tuwid na tuwid ang likod ko na para bang estudyanteng nasa guidance counselor. How are you? Is everything okay? Work not too hard? Napatingin ako sa kanya. Sa totoo lang, hindi ganun kadalas mag-small talk ang mga amo sa tulad namin. I'm okay, sir. Gumiti siya ng kaunti. If it's too much, you tell me, okay? I trust you and Fernan. You're a good people. Simple lang naman yung sinabi niya, Miss Kay, pero may kung anong init na dumaan sa dibdib ko. Do you miss your kids? Tanong niya muli. Yes, sir. But we need to sacrifice for them. You're doing the right thing. You're a good wife and mother. Napayuko ako. Lumipas ang mga linggo, routine na ang lahat. Gigising ako ng 5 a.m., maglilinis ng kusina, magtitimpla ng tsaa ni sir. Hintayin si Madam na bumaba. Tapos, bababa rin si Fernan at sabay silang aalis. Gabi na madalas umuwi si Fernan. Minsan pagod na pagod at diretso tulog na.
Minsan naman, wala na rin siyang energy na makipag-usap pa sa akin. Actually, Miss Kay, para ba kaming magkakilala lang doon? Hindi mag-asawa. Isang gabi, habang sabay kaming naghuhugas ng pinggan, napabuntong hininga siya. Han, pasensya ka na. Lagi tayong kulang sa oras. Sabi niya. Ano ka ba, okay lang yun? Ganito talaga pag OFW. Kailangan nating magsakripisyo para sa kanila, sa mga bata. Sagot ko at pilit pa ng humingiti. Kakayanin natin to. Konting tiis pa. Para saan ba't makakauwi rin tayo na may ipon? Sabi niya sabay halik sa noo ko. That night, nakatulog siyang yakap ang cellphone niya. Nakabukas ang video ng anak namin na tumatawa. Ako naman, gising na gising. Nakatingin ako sa kisame. Doon unang pumasok sa isip ko. Oo, kumakayod kami para sa pamilya. Pero bakit parang hirap na hirap ako? Para bang may kulang. Isang tanghali, naiwan si Sir sa bahay. Hindi sumama sa lakad ni Madam dahil may sakit daw. Si Madam ay umalis kasama ang mga kaibigan niya. Si Fernan naman inutusan ni Madam na ihatid ang kapatid niya sa kabilang city. Kaming dalawa ni Sir naiwan sa mansyon. Habang naglilinis ako sa dining area, napansin niya siguro na tahimik ako. Rose, come, sit. Take 5 minutes. I won't tell Mariam. Natatawa pa niyang sabi. Umupo naman ako. Ramdam ko yung lamig ng aircon pero parang mainit ang batok ko. How long have you and Fernan been married? Tanong niya. 9 years, sir. That's a long time. Still in love? May halong biro sa tono. Napangiwi pa ako ng konti. Natawa na nahihiya. Of course, sir. We do argue sometimes but we're okay. He's a lucky man. Sagot niya. Sabay tingin sa akin na parang may hinahanap sa mukha ko. You're very loyal. I can see that. Kung dati ko itong maririnig, siguro sasabihin kong oo, totoo yun. Pero sa oras na yun, ewan ko ba kung bakit, pero parang may maliit na boss sa loob ko na sumagot. Sigurado ka ba, Rose? Isang araw habang wala na naman sina Madam at Fernan, nagpapatuyo ako ng mga bedsheet sa laundry area sa loob ng bahay. Biglang pumasok si Sir. Rose, is my white shirt ready? The one I like? Yes, sir. Just wait, I will get it. Sinundan niya ako hanggang sa walk-in closet nila. Malaki at napakabango. Kinuha ko yung polo shirt niya na nasa hanger. At habang inaabot ko, naglapit ang katawan naming dalawa. Pero kahit saglit lang, amoy na amoy ko yung pabango niya. Malinis, lalaking lalaki, at ibo pang napakamahal. Naiwasan ko naman siyang madikitan, pero paglingon ko, nakatingin siya diretso sa mga mata ko. You're always very neat, Rose. I appreciate that. Seryoso niyang sabi. Thank you, sir. Sagot ko sabay iwas ng tingin. If you ever need anything, you tell me. Don't be shy, okay? Malumanay pa niyang dagdag. Tumango lang ako. Pero paglabas ko ng kwarto, ramdam ko ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Hindi pa yun mali, alam ko. Pero iba yung pakiramdam. Hindi na siya yung simpleng, mabait lang na amo. May halo ng hindi ko maipaliwanag. Sumunod na mga araw, mas madalas niya na akong kinakausap. Sa breakfast table, habang inaabutan ko siya ng plato, mag-good morning siya. Tapos sasabihin niya, Did you sleep well, Rose? Sa sala habang naglilinis ako, sasabihin niya, You don't have to carry all that by yourself. Ask the other helper. Wala naman siyang sinasabi ng bastos, Miss Kay. Wala rin siyang ginagawang harap-harapan na mali. Pero ramdam kong mas madalas na ang pagtingin niya. Hindi naman yung tipong nakakabastos. Yung tipo bang manyak sa kalye. Pero yung tingin niya, para bang may plano. Isang hapon, nasa terrace siya ng second floor. Nakatingin sa labas, tinawag niya ako. Rose, come here. Lumapit ako, may hawak pang basahan sa kamay. Do you miss home? Tanong niya. Of course, sir.
Sometimes, I envy people like you. Bigla niyang sabi. Napakunot ang noo ko. Sir? You come from simple life. You know what's real? No pretending. Tumingin siya sa akin ng diretso. People like me, a lot of this is just for show. Hindi ako nakasagot. Bigla na lang niyang dinugtong. Do you ever feel alone here? Parang tinamaan ako. Hindi ko alam kung bakit bigla akong naging totoo. Yes, sir. I feel alone, even if my husband is here. Natahimik siya ng sandali. Tapos mahinang sinabi na, I understand that more than you think. Gabi noon, late na umuwi sila Fernan. Pagpasok niya, pagod na pagod, amoy pawis sa biyahe. Grabe yung traffic kaninahan. Sobrang init pa. Reklamo niya habang tinatanggal yung sapatos. Mag-shower ka muna kaya. Nilagay ko na yung uniform mo para bukas. Sabi ko. Salamat Ana. Ikaw talaga. Ewan ko na lang talaga kapag wala ka. Sagot niya sabay kindat. Pero habang nakatingin ako sa kanya, biglang sumagi sa isip ko yung amoy ng pabango ni Sir. Yung boses nito. Yung paraan ng pagtitig niya sa akin. At doon ako kinabahan. Kasi sa loob ng iisang araw, mas naaalala ko yung sandaling magkasama kami ng amo kong lalaki kaysa sa asawa ko. Hindi pa nagsisimula yung bawal, pero nagsisimula na siya sa isip at puso ko. At alam ko, sa oras na pinayagan kong manatili yung pakiramdam na yon, alam kong pinipili ko na ang bawal. At doon, Miss Kay, unti-unti akong naiipit. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Wala namang isang araw na bigla na lang akong nagising na gusto ko si Sir. Hindi ganun kadali. Mabagal at paunti-unti. Yung tipong sa simula, inosenteng mga usapan lang. Pero lumipas ang mga araw. Naging normal na ang madalas naming pag-uusap ni Sir. Hindi naman yung tipong naglalandian, kundi yung simpleng mga salita na nagpaparamdam na espesyal ka kahit hindi naman dapat. Isang umaga, habang nag-aayos ako ng breakfast table. Rose, you look tired. Didn't you sleep well? I'm okay, sir. Sagot ko. Take it easy. I don't want you getting sick. I need you here. Sabi niya sabay ngiti. The way he said, I need you here, para bang may iba. Hindi ko na sana papansinin, pero nakaukit to sa utak ko. At tuwing naiisip ko yun sa gabi habang katabi ko si Fernan, doon nagsisimula ang konsensya. Mas lalo pang tumitindi ang guilt ko dahil mas lalo ring napapagod si Fernan. Si Madam sobrang daming lakad. Shopping, salon, visiting relatives, meetings, at dahil driver siya, buong araw siyang nasa labas sa kainitan, sa traffic, sa pila sa embassy o kung saan man sila pumupunta. Tapos pag umuwi siya, wala nang lakas. Minsan, kumakain siya halos papikit na. May isang gabi, nag-uusap kami habang nagpapahinga siya. Han, napapansin ko lately parang malungkot ka. Malungkot? Naku, hindi no. Sagot ko na pilit ng umingiti. Parang ang layo ng mga iniisip mo. May problema ka ba? Iniisip mo bang mga bata? Napalunok ako. Hindi niya alam na hindi ang mga anak namin ang iniisip ko, kundi ang amo naming lalaki. Napakalapit kung sakaling makagawa ako ng kasalanan. Wala naman, napagod siguro ko kanina. Sagot ko sabay iwas ng tingin. Ni hindi ko masabi sa kanya na hindi man pagod ang dahilan, kundi yung kakaibang pakiramdam na unti-unting nabubuo sa loob ng mansyon habang wala siya. Isang hapon, naiwan kami ni Sir sa bahay. Si Madam at Fernan nasa city kasama ang kapatid ni Madam. Ako naman naglilinis ng living room. Si Sir nasa sala may hawak na laptop. Tahimik lang sana kami hanggang bigla niya akong tinawag. Rose, come here for a moment. Nilapitan ko siya. Nakatingin siya sa laptop pero ramdam kong alam niyang lumapit ako. Can you check if the balcony door is locked?
Yes, sir. Paglapit ko sa balcony, hindi ko naman mapihit yung lock. Sir, it's stuck. Wait, let me help you. Sabi niya at tumayo. Lumapit siya sa likod ko, kinuha niya ang doorknob, sinubukan ding buksan. Dahil masikip ang space, napalapit siya. Masama mang sabihin, pero naramdaman ko yung init ng katawan niyang halos dumikit sa akin. It is stuck. Bulong niya. Yes, sir. Sagot ko na halos maubusan ng hininga. Pagliun ko ng konti para makitang inaayos niya ang lock. Nagtagpo ang mata naming dalawa. Hindi sinasadya, pero walang gustong umiwas sa amin sa unang segundo. Yung isang segundo, yun ang sumira sa lahat. Hindi niya ako hinawakan, hindi ako lumapit ng kusa. Pero sa titig na yon, pareho naming alam na may nag-iba. At pareho naming alam ang something na meron sa aming dalawa. Kinabukasan, nagbago ang kilos ko. Hindi ko siya masyadong tinitingnan. Mabilis akong kumilos, mabilis akong umalis sa paligid niya. Hindi ako nagtatagal sa sala. Pero parang doon naman siya naging mas mapagmasid. Kasi habang naglilinis ako, isang umaga inabutan ko siya ng juice. Bigla niyang sinabi na, "Are you avoiding me?" Tanong niya bigla, straight to the point. Nagulat ako. No, sir. Look at me, Rose. Hindi ako tumingin. Rose, look at me. Dahan-dahan akong tumingin. At doon niya sinabi ang unang bagay na kinakatakot kong marinig. I know something changed between us. Don't deny it. Parang tumigil ang mundo ko. Sir, it's dangerous. I have a husband here. You have your wife here, sagot ko. Mahina pero totoo. I know. And I'm not asking for anything. I just noticed. Umalis na ako noon. Hindi ko na hinintay yung kasunod pang sasabihin niya. Pagkaraan ng ilang gabi, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama. Nakasilip sa bintana. Naririnig ko ang asawa kong humihilik. At doon na-realize ko, bakit mas iniisip ko pa yung lalaking hindi ko dapat iniisip kaysa sa asawa ko. Hindi ko alam kung sino ang nauna. Ako ba o siya, Miss Kay? Pero unti-unti, nagkaroon ng mga tuksong maliliit, sapat para mabuo ang sunod na kasalanan. Kapag nagbibigay ako ng baso, hindi niya hinahayaang malayo agad ang kamay ko. Kapag tinatawag niya ako, iba ang tono, malambing. Kapag tumitingin siya, hindi agad niya inaalis ang tingin niya sa akin. At kapag dumadaan ako, alam kong sinusundan niya ako ng tingin. At ang masakit, hindi ako umiwas. Hindi ako tumatakbo. I allowed it. I wanted it. At yun ang hindi ko kayang tanggihan sa sarili ko. Isang tanghali pagkatapos ng lunch, naglinis ako sa dining area. Si Sir nagpunta sa kitchen at kumuha ng tubig. Pagbalik niya, imbis na dumiretso sa sala, tumigil siya sa harap ko. Rose, tawag niya. Hindi ako tumingin. Look at me for a moment. Dahan-dahan akong tumingala at sa unang pagkakataon, hindi niya tinago ang totoo sa mga mata niya. Hindi siya bastos, pero malinaw na may gusto siya. You make this house feel different. Sir, no. I know. Parang may humampas sa dibdib ko. Ayoko sanang marinig pero totoo. At ang mas mahirap, hindi ako nagkagalit. Pero natatakot ako sa nararamdaman ko. Kasi sa isang iglap, alam kong gusto ko rin yung nangyayari sa aming dalawa. Kinagabihan, habang naglalakad ako sa hallway papuntang kwarto namin, nadaanan ko si Sir sa balcony, nakatingin sa labas habang hawak ang cellphone. Pagdaan ko, hindi siya tumingin, pero bago ako makalayo ng tuluyan, mahina niyang sinabing, "Good night, Rose." At sa unang beses, hindi good night po, sir, ang sagot ko, kundi isang mahinang, "Good night, Adam." Doon ko alam sa mismong oras na yon, hindi na ako inosenteng misis.
dahil nilagay ko ang sarili ko sa isang apoy at unti-unti akong sinusunog ng bawal na hindi ko tinakbuhan. Hindi ko alam na mas malala pa pala ang darating, Miss Kay. Dahil masakit na si Fernan mismo ang unang makakahuli sa aming dalawa. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng sala, napadaan siya. Wala siyang sinabi pero tumigil siya saglit at tumingin sa akin. "Good morning, Rose." "Good morning, sir." "You look different today." "Sir?" "I don't know but something changed." At doon tumalikod siya. Iniwan akong hindi alam kung matatakot ba o kikiligin. Sa tuwing naglalakad siya papunta ng sala, nararamdaman ko yung presensya niya. Kapag tinatawag niya ako, iba ang tono. Hindi pa rin siya humahawak. Hindi niya ako nilalandi. Wala siyang sinasabi na direktang bawal. Pero yung pagitan naming dalawa, makasalanan na. Isang umaga, habang naglilinis ako sa guest room, nagulat ako nung may tumawag mula sa pinto. "Rose?" Paglingon ko, si Sir nakatayo. Naka-folded ang mga braso. Nakasuot ng semi-formal na long sleeve. "Sir, do you need anything?" "Just checking on you. You disappeared since breakfast." Napayuko ako at kinabahan. "I'm sorry, sir. I have many things to do." Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi naman sobrang lapit, pero sapat para maramdaman ko ang amoy niyang mabango at malinis. "Are you avoiding me again?" Hindi ako sumagot. "You can tell me if I make you uncomfortable." Tumingin ako sa kanya. "No, sir. I'm not avoiding you." Nagtagal ang tingin niya bago siya tumalikod. "Good." Isang hapon, pupunta sana ako sa laundry area. Pero pagdating ko sa hallway, biglang bumukas ang pinto ng home office ni Sir. "Rose?" Tawag niya. "Come in for a moment." Kumunot ang noo ko. Hindi ako masyadong pumapasok dito. Pagpasok ko, nakapwesto siya sa harap ng malaking desk. Nakaupo. "Lock the door." Parang pumutok yung tenga ko sa sinabi niya. "Sir?" "Lock the door, please. Just for a minute." Malakas ang tibok ng puso ko. Parang gusto kong tumakbo. Pero mas malakas ang kuryosidad at yung pagnanais ko sa maaaring pwedeng mangyari. Nung malaki yung pinto, huminga siya ng malalim. "Sit." Umupo ako sa isang upuan sa tapat niya. "Rose, do you trust me?" "Sir? I need to know, do you?" Hindi ko maintindihan bakit niya tinatanong pero dahan-dahan akong tumango, Miss Kay. "Yes." Tumayo siya, lumapit, umupo sa gilid ko. Hindi dikit pero halos. "Tell me the truth. Are you scared of what's happening?" Hindi ako makatingin. "I don't know, sir." Lumapit pa siya ng konti. Hindi pa rin niya ako hinahawakan, pero ramdam na ramdam ko na, Miss Kay, yung init na namumuo sa aming dalawa. "I'm not forcing you. I just want to understand." Tahimik ako. Tapos hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero bigla akong nasabi na, "Sir, maybe it's my fault." Parang nagbagong mukha niya. "No, it wouldn't be your fault alone." Hindi ko alam kung ano bang napasok sa utak ko. Pero sa puntong yon, lumalaban na yung babae sa loob ko na matagal nang uhaw sa atensyon. Sa atensyon ng amo niyang lalaki. Tumayo ako para lumabas. Gusto ko na sanang tapusin ang usapan. Pinipigilan ko ang sarili ko. Pero bago ko maabot ang doorknob, tinawag niya ako ulit. "Rose." At paglingon ko, nakatayo na siya ilang hakbang mula sa akin. Hindi siya ngumingiti. Hindi rin siya nagagalit pero parang naghihintay. "If you want me to stop, tell me now." Napakagit na ako ng labi. Ayoko sanang ngumiti. Ayoko sanang bumigay. Pero hindi ko kinaya. Unti-unti akong bumigay. Hindi ko kayang sabihin na tumigil siya. Hindi ako sumagot. At yung hindi ko pagsagot, yun ang naging pahintulot para may mangyari sa aming dalawa. Mabagal siyang lumapit, sapat para maramdaman ko ang hininga niya sa akin.
hanggang sa pumayag ako nung ilapat niya yung labi niya sa akin. Napapikit ako doon, Miss Kay. Ninamnam ang bawat sandali. Saksi ang kwarto, ang opisina ni Sir, kung paano niya ako pinaligaya. At pagkatapos nun, para akong natauhan, Miss Kay. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Oo, nasatisfy ako. Pero bigla akong naiyak dahil sa asawa ko. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero ewan ko ba, mas lalo akong nalulunod sa presensya niyang hindi ko naman dapat hawakan. Habang nag-abot ako ng tray, careful, bulong niya habang nagdidikit yung kamay namin. Habang naglalakad sa kusina, tinititigan niya ako. Para akong hinihila sa dalawang direksyon, ang tama at ang bawal. At sa bawat araw, mas napapalapit ako sa bawal. Isang gabi, umalis sina Madam at Fernan para sunduin ang mga pamangkin ni Madam. Sigurado ako baka abutan na sila ng hating gabi. Naiwan ako at si Sir. Alam kong mali. Alam kong dapat pumasok ako sa kwarto ko. Magkulong, magdasal, matulog, magtago. Pero hindi ko ginawa, Miss Kay. Nung dumaan siya sa hallway habang papunta sa kitchen, nagtama na yung tingin naming dalawa. Hindi siya ngumingiti, hindi rin ako ngumingiti. Pero tumigil siya. Tumingin sa akin at hinihintay ang magiging kilos ko. At ang lakad ko papuntang kusina, iyon ang naging senyales. Hindi pa nga siya agad lumapit nun. Parang tinitiyak pa niya kung gusto ko ulit. Pero paglapit niya, mahina niyang sinabi, "Are you sure again, Rose?" Hindi ako umiling. At doon nagbago muli ang takbo ng gabi at ang buhay ko. Habang nasa kusina kami, habang unti-unting bumibigay na naman ang kahinaan ng loob ko, habang muli ko na namang pinipili ang bawal. Si Fernan, ang asawa ko, ang taong ginagawa ang lahat para sa amin, sa pamilya niya, pauwi na pala. Hindi ko alam na mas maaga pala silang nakabalik. At hindi ko alam na ilang minuto na lang, siya mismo ang makakahuli sa amin. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang gabing yon, Miss Kay. Ayoko sanang ikwento yon pero kailangan para maintindihan nyo kung paano tuluyang nagbago ang buhay ko sa loob ng mansyon sa Qatar. At kung paano ako nahuli ng mismong taong hindi ko dapat sinaktan. Nung mga sandaling yon, hindi ako umiling kay Sir nung tinanong niya akong, "Are you sure again?" Alam ko wala na akong kawala. Alam ko rin naman sa sarili ko na gusto ko. Hindi na yun tinginan na lang. Hindi na yun usapang may kurot sa dibdib. Sa kusina, napakatahimik noon. Nakatayo ako sa harap ng counter. Hawak ko pa nga yung basahan. Siya nasa harap ko. Hindi humahawak sa akin pero ramdam ko na yung init. "Rose," mahinang boses niya. Hindi ako makatingin noon kasi naiilang pa rin ako kahit na may nangyari na sa amin. Kasalanan yung nararamdaman ko. Kasalanan yung paglapit. Kasalanan yung hindi ko paglayo. Pero sa lahat ng yun, alam ko, kasalanan ko lahat. Hinawakan niya ang kamay ko. Tapos bumulong siya. "You can still walk away, Rose." Pero hindi ako umalis. Kahit binigyan niya ako ng chance. Hindi ako nagsalita. Hindi ko ginawa yung tama. At yung hindi ko pagsalita, doon na siya nagkaroon ulit ng pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ako gumalaw. Nagdagpo ang mukha namin ng mas malapit pa kaysa sa dati. "I don't want to hurt you," sabi niya. "Sir, you know it's wrong." Natatakot ko pang sabi. "Yes, very wrong. But I can't stop thinking about you." Sagot niya. Nanginginig na yung tuhod ko. Para akong yung tutumba. Hindi ko na alam kung paano ako huminga. Naghalikan kaming dalawa noon, Miss Kay.
Halik na tila ba gutom na gutom sa isa't isa. Pumayag ako. Pumayag akong gawin niya lahat ng gusto niya. Malaya niyang ginawa ang lahat. Halos tumirik yung mata ko. Dahil sa amo ko. Hindi ko nga akalain na makakaranas ako ng ganung klase ng halik. At doon, bago pa ulit tuluyang may mangyari sa amin, dumating si Fernan. Hindi namin narinig yung sasakyan. Hanggang sa narinig ko na lang yung boses niya. Ang boses niyang kahit pagod, kilalang kilala ko kahit mahina. Nanigas ako. Parang may sumabog na malabig na tubig sa katawan ko. Mabilis na umatras ng hakbang si Sir. Pero huli na. Hindi na maibabalik yung nakita niya. Lumitaw si Fernan sa may pinto ng kusina. Pagkakita niya sa amin, hindi ako handa sa ekspresyon niya. Hindi siya galit. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanuntok. Pagtingin ko sa kanya, una kong nakita yung gulat, pangalawa yung duda, at panghuli yung takot. Hindi galit yung unang lumabas sa mukha niya, kundi yung sana hindi na lang niya nakita yung nangyari sa amin. Rose, hindi ko alam kung ano ang itsura ko noon, pero alam ko kung ano ang nakita niya. Ako na nakatayo sa harapan ni Sir, namumula ang muka. Sir Adam nakatayo sa harap ko na sobrang lapit. Ang tensyon sa pagitan namin na hindi mo kailangang marinig para malaman kung may nangyayari ba. Hindi naman kami nahuli sa talagang akto. Pero minsan, kahit hindi akto, sapat na ang tinginan para maintindihan ang katotohanan. Parang may tinamaan siyang hindi dapat tamaan. Han, yun lang yung sinabi niya. Pagkatapos ng gabing nahuli niya kaming magkalapit ni Sir Adam sa kusina, hindi ko inaasahan na ganun lang ang magiging reaksyon ni Fernan. Hindi siya nagalit sa akin. Hindi siya nagwala. Hindi siya nagtanong. Pero yung pag-alis niya papalayo, yun ang nagpatigil sa mundo ko. Hindi ko alam kung mas mabuti bang sinigawan niya na lang ako. Kasi yung katahimikan niya, mas malakas pa sa kahit anong salita. Diretso siyang umupo sa gilid ng kama. Nakatungo, nakahawak ang mga kamay sa batok. Hindi niya ako tinitingnan. Fernan. Han? Hindi siya lumilingon sa akin. Hindi niya sinasagot ang bawat tawag ko. Wala siyang kahit anong salita. At ang pinakamalalang parte, yung katahimikan niya. Ramdam ko na para bang unti-unti ko siyang winawasak. Unti-unti ko siyang pinapatay. Gusto ko siyang lapitan pero hindi ko makaya. Parang hindi ko na asawa yung nasa harapan ko, kundi estranghero na hindi ko alam kung paano ko ba kakausapin. At nung kinabukasan, maaga ako nagising, pero pagtingin ko sa gilid ko wala si Fernan. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko alam kung anong oras siya lumabas. Pagbaba ko, naroon si Sir Adam sa sala, hawak yung tablet. Tahimik din siya pero parang pinipilit na maging normal. Good morning, Rose. Hindi ko alam kung paano sasagot, pero tinignan niya ako ng diretsyo. We should arrange your transfer. It's better for you and for everyone. Doon ko naramdaman yung unang kutsilyo ng realidad. Pinapaalis nila ako. Ililipat nila ako. Hindi ako pwedeng manatili sa bahay na yon. Tumango ako. Don't worry. I will talk to Mariam's sister. She needs someone in her house. You go there. Okay, sir. Yun lang yung sinabi ko. Hindi ko siya sinisisi, pero alam ko, hindi niya ako kayang protektahan. Habang nag-e-empake ako noon, pumasok si Fernan sa kwarto. Hindi siya tumingin sa akin. Lumapit siya sa cabinet, kinuha ang uniform niya at lumabas na. Fernan, please. Kausapin mo naman ako. Pero tiningnan niya lang ako. Tingin na para bang hindi niya ako asawa. Hindi siya galit. Hindi niya ako minumura. Hindi niya ako sinisigawan.
Pero yung paraan niyang pag-iwas, parang sinasabi na hindi kita kayang tingnan. Paglabas ko noon, dala yung bag at ilang gamit. Hindi siya nagpaalam sa akin. Nasa loob siya o baka nasa likod. Hindi ko alam kasi hindi niya ako hinaharap. Hindi rin siya lumapit nung pinunsundo ako ng kapatid ni Madam. Wala kahit isang sulyap. At doon ko naramdaman ang pinakamalakas na piraso ng sakit. Hindi man lang ako tiningnan ng asawa ko habang umaalis ako. Lumipat ako sa kapatid ni Madam. Hindi ko alam kung anong naging pag-uusap ni Madam at ni Sir. Hindi ko alam kung anong naging alibay. Pero wala na akong pakialam doon. Kasi sa loob ko, sobrang ingay. Gabi-gabi hindi ako makatulog. Lagi kong hinahanap si Fernan. Lagi kong hinihintay yung tawag niya. Lagi kong tinitingnan ang phone ko kahit walang notification. Pero kahit anong chat ko, kahit anong tawag ko, walang scene. Nag-chat ako, Fernan, please, kausapin mo naman ako. Han, please. Pero walang scene. Sorry talaga. Wala ring scene. Tinawagan ko siya, pinatay niya. At pagkalipas ng isang buwan, ganun pa rin. Walang kumustahan. Para bang hindi na ako asawa sa paningin niya. Para bang wala na akong lugar sa kanya. At kahit ilang beses kong sabihin na mahal ko siya, hindi ko alam kung may mararating pa ba ang salita ko. Isang gabi, habang nakatingin ako sa kisame ng bagong kwarto, naisip ko, kung ako ang nagkasala, may karapatan ba akong maghintay? O dapat ko na bang tanggapin na baka nga hindi na ako babalikan ng asawa ko? Na baka hinihintay lang nitong matapos ang kontrata naming dalawa at makipaghiwalay na siya sa akin. Anong dapat kong gawin? Ano pa bang paraan ang gagawin ko para bumalik sa akin ang asawa ko, Miss Kay? Sana matulungan niyo ko. Nagmamahal, Rose Ann. At ito po ang aking OFW confession. Maraming salamat po, Miss Kay, sa pag-share ng aking kwento.